So at eto na nga po mga kababayan, pag-usapan po natin itong nakita po nating balita galing po sa Manila City News na kung saan mga kababayan, ito po ay pumapatungkol dito sa restitusyon na sinasabi mga kababayan ni Ombudsman Boying Remulla. Kasi mga kababayan, ito nakita po nating balita, may point naman talaga. So ngayon, ito basahin po natin. Sabi dito mga kababayan, Alfred Lau aka ang bagman ni Ombudsman Boying Remulla. Bakit daw mga kababayan sinasabi na ito ang bagman ni Ombudsman Boying Remulla? Ito, take note mga kababayan ha. Ito po ay tatalakayin lamang po natin at hihimayin po natin at ipapaintindi po natin sa mga mamamayang Pilipino kung bakit nga ba dapat bilisan na ni Ombudsman Boying Remulla yung pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa issue ng maanumalyang flood control, kahit pa sabihin na kaalyado yan ng ating gobyerno. So ngayon sabi po dito, restitution o for the boys. Sa gitna ng lumalalim na kontrobersiya sa flood control scandal, isang salita dapat sana'y kumakatawan sa pagbawi ng pera ng bayan, ang unti-unting nababalot ng pagdududa. Restitution. Sa pinakasimpleng kahulugan, ito ay pagbabalik ng perang umano'y ninakaw o maling nakuha mula sa gobyerno. Ngunit kapag ang proseso ay nagaganap sa likod ng saradong pinto sa pamamagitan ng hindi malinaw na negosasyon at habang ang ilang kaso ay tila umuusad, nawawala ang katiyakan kung ang restitution ba ay tunay na pagbawi ng yaman ng bayan o isa ng mekanismong maaaring gamitin upang bumili ng paborableng pagtrato mga kababayan. Sabi pa dito pumapasok ang mga pangalang hindi pa malinaw ang papel ngunit patuloy na lumilitaw sa mga usapan. Isa rito ang tinatawag na nanang. Hindi malinaw kung ito ba ay isang tunay na pangalan, isang palayaw o isang code name. Ngunit sa mga saradong talakayan tungkol sa mga umano'y tagapamagitan sa restitution, iniuugnay ito sa pangalang Alfred Colau mga kababayan. So ibig sabihin, ito po yung sinasabi na bagman daw ni Ombudsman Boying Remulla. Kasi mga kababayan, di po ba dapat pagka pinag-uusapan restitution, dapat yan mga kababayan ay transparency. Ano po, dapat nakatransparent sa taong bayan at dapat nakikita rin ng mamamayang Pilipino kada may mababawi na pera, ano po patungkol po dito sa mga sangkot sa maanumalyang flood control. So ngayon mga kababayan, sabi pa dito, tuloy pa natin. Wala pang pampublikong ebidensya na nagpapatunay na si Lau ay tumanggap, nagdala o nakipagnegosasyon ng anumang bayad, ngunit ang paglitaw ng kanyang pangalan ay sapat upang obligahin ang ombudsman na magbigay ng malinaw at dokumentadong sagot. So ibig sabihin, hinihingi ang sagot ni Ombudsman Boying Remulla patungkol po dito mga kababayan kay Alfred Colau na hinihinala na bagman daw po niya, allegedly. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, kung wala siyang papel sa proseso, dapat siyang formal na linisin. Kung mayroong dapat malaman ng publiko kung sino ang nagbibigay sa kanya ng otoridad, sino ang kanyang kinakausap at ano ang eksaktong saklaw ng kanyang partisipasyon. Kasabay nito, lumilitaw din ang mga pangalan ni na Miko Clavano, Luelfredo Rolly at Luigi Bunoan mga kababayan. Si Assistant Ombudsman Miko Clavano ay hayagang nagtatanggol sa restitusyon bilang bahagi ng accountability mga kababayan. Sa prinsipyo, tama iyon. Ang perang kinuha mula sa bayan ay dapat daw pong ibalik. Ngunit dahil siyang isa sa mga pangunahing muka ng pamahalaan sa usaping ito, kinakailangan maging malinaw kung ang kanyang papel ay limitado lamang sa pagpapaliwanag ng polisiya o kung kasama rin siya sa mga pribadong pag-uusap, rekomendasyon o pag-aproba ng mga mahalagang dapat ibalik. Ang parehong paglilinaw ay kailangan kina Luelfredo Rolly at Luigi Bunoan. Kung sila ay walang kinalaman, nararapat silang linisin. Kung meron silang opisyal o deep opisyal na papel, dapat ilabas ang dokumentasyon. Hindi sapat ang katahimikan. Sa isang usaping kinasasangkutan ng bilyon-bilyong piso, mga posibleng state witnesses, immunity, at witness protection, at desisyon kung sino ang kakasuhan o hindi, ano man ang formal na negosasyon ay lumilikha ng matinding panganib. Kapag may mga tagapamagitan madaling mabuo, ang hinalang may bahagi ng bayad,
na hindi nakakarating sa gobyerno mga kababayan or nabawing pera na hindi daw po nakakarating sa gobyerno. At kapag may mga respondent na nananatiling hindi nakakasuhan habang may usapan silang ay handang magbalik, lumalalim ang suspisyong maaaring gamitin ang restitusyon bilang kapalit ng leniency, immunity o hindi pagsasampa ng kaso. Dito nagiging mabigat ang tanong na nakapaloob sa mismong titulo. Restitution ba ito o for the voice mga kababayan? Dahil ang tunay na restitusyon ay hindi lihim. Ito ay malinaw na legal na batayan. May nakatalang halaga, may forensic computation, may opisyal na account ng gobyerno, at may resibong may audit mga kababayan. Ngunit habang nananatiling malabo ang proseso ng restitusyon, kapansin-pansin naman ang napakalinaw na bilis ng pag-usig laban sa mga ilang personalidad. Kanino daw mga kababayan? Sabi pa dito, pinakamatingkad dito ang mga kaso ni na Senator Dante Marcoleta daw at Senator Jinggoy Estrada, dalawang personalidad na iniuugnay sa kampo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulong Sara Duterte mga kababayan. Ang kaso ni Marcoleta ay umusad ng napakabilis mula sa reklamong iniulat noong Mayo 2026 kaugnay ng umano'y 75 million campaign donation na isampa ang non-bailable plunder case noong Hulyo 3. Makalipas lamang ang ilang araw naglabas ng warrant ang Sandigang Bayan at nakulong siya noong Hulyo 6 mga kababayan. Alam niyo kung tutuusin dapat naman nga talaga makulong itong Senator Dante Marcoleta, Jinggoy Estrada, pero dapat mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, para hindi nakikitaan ng butas or maling usapin or isipin dito sa mga bagay na ito, dapat po talaga may makulong din na sangkot sa maanumalyang flood control o corruption mga kababayan na sumusuporta sa gobyerno kung may mapapatunayan na may sapat na ebidensya. Ano po, so ngayon sabi pa dito, tuloy pa natin. Mismong araw iyon na nakatakdang kumilos ang Senado daw sa impeachment proceedings laban kina Vice President Sara Duterte kung saan sana'y uupo si Marcoleta bilang Senator Judge. Mabilis din na naging takbo ng kaso ni Estrada. Noong Mayo 28, isinampa laban sa kanya ang mga kasong plunder at graft kaugnay ng umano'y 573 milyong flood control kickbacks. Sumunod agad ang warrant noong Hunyo 1 ay isinuko siya. Walang sino man ang dapat malibre sa pananagutan dahil sa political affiliation. Kung may matibay na ebidensya, dapat kasuhan. Kung may probable cause, dapat ipaaresto. At kung mapapatunayan nagkasala, dapat parusahan kahit pakaalyado yan mga kababayan ng gobyerno o sumusuporta sa gobyerno ni PBBM. Kasi mga kababayan, ang iniisip kasi nung iba, lalo na ng mga kritiko ng ating pamahalaan, nagkakaroon ng selective justice. Pero gaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabi, kapag matibay ang ebidensya at may sapat na batayan para masampahan ang kasong plunder o kung anumang kaso mga kababayan, ito mga politiko na sangkot sa maanumalyang flood control o kahit ano pa mang korupsyon na sumusuporta sa gobyerno ni PBBM ay dapat po talagang managot para naman hindi masabi ng iba na mayroong selective justice mga kababayan. Ano po? So ngayon, sabi pa dito, tuloy pa natin. Ngunit hindi ito ang buong usapin. Ang usapin ay ang malinaw na pagkakaiba sa bilis ng hustisya habang sina Marcoleta at Estrada ay mabilis na naitulak mula sa reklamo hanggang detention. Ang iba pang mga malalaking personalidad na matagal nang iniuugnay sa flood control anomalies ay nananatiling malaya. Kapag ang isang kasong may napakalaking epekto sa politika ay mabilis na umuusad mula sa reklamong hanggang pagkakakulong, samantala ang iba pang kasong matagal nang tinatawag na malapit nang maisampa ay nananatiling nakatenga, hindi may iwasan ang hinala ng selective justice. Tanong, dahil ba ito sa pagbabayad ng restitusyon? Kung may mga respondent na nakipagnegosasyon na upang maibalik ang pera, kailangang ilabas kung sino sila, magkanong ibinalik, saan idineposito ang halaga at sino ang nakipag-usap. At kung may naging epekto ito sa kanilang criminal cases, hindi maaaring ang ilan ay mabilis na nakukulong habang ang iba ay nananatiling ligtas sa likod ng hindi nakikitang negosasyon. At hindi maaaring magkaroon ng dalawang uri ng hustisya. Isa, para sa mga walang maibabalik
at isa para sa may mga sapat na pera at tamang tagapamagitan. Ang kailangan ngayon ay hindi panibagong press conference, hindi panibagong pangako, hindi panibagong deadline. Ang kailangan ay isang buong accounting. Sino ang nag-restitute? Magkanong ibinalik? Saan napunta ang pera? Sino ang nakipagnegosasyon? Anong naging epekto sa mga kaso? At bakit ang ilan ay mabilis na nasa kulungan habang ang iba ay nananatiling malaya? Hanggat walang malinaw na sagot, mananatiling mabigat na hinala, ang restitusyon ay maaaring hindi lamang pagbabalik ng pera ng bayan kung hindi isang tabing para sa pabor, proteksyon at isang sistema sa halip na para sa bayan ay for the boys, mga kababayan. So yan nga ang iisipin ng ilan sa mga kababayang Pilipino po natin kung hindi, mga kababayan, makakapagpaliwanag. Itong si Ombudsman Boyeng Remulla, itong si Namico Clavano, mga kababayan, at yung dalawa pang individual na nabanggit din po dito. Kasi ang hinihinala ng iba natin mga kababayang Pilipino, yung restitution daw, mga kababayan, ay kung pagbabalik ba ng pera na may transparency or for the boys lang, mga kababayan. Kasi ang tinitingnan dito nung iba natin mga kababayang Pilipino, katulad po nung nag-post nito, mukhang nagkakaroon ng aregluhan, mga kababayan, kaya hindi nakukulong yung ibang mga sangkot sa maanumalyang flood control at parang nagkakaroon pa ng selective justice. Ako, mga kababayan, pabor ako na nakulong si Estrada, pabor ako na nakulong si Rodante Marcoleta, kasi matindi naman po talaga, mga kababayan, yung ginawa nila. Si Marcoleta umamin na talagang tumanggap ng 75 million. Si Estrada, nabanggit yung kanyang pangalan at may mga witness, mga kababayan, na magpapatunay na kumikbak siya sa maanumalyang flood control. Pero dapat hindi po dyan nagtatapos at dapat, mga kababayan, yung mga sangkot kahit pa sumusuporta at kaalyado ng gobyerno sa maanumalyang flood control, mga kababayan, ay dapat managot po, mga kababayan, sa batas kung mapapatunayan na sangkot po talaga sa maanumalyang flood control. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo sa usapin po na ito? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dito, mga kababayan. So yun lang naman. Anyway, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless. Thank you po.